Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid na nakikinig sa online Sunday service natin sa umagang ito. Kumusta ang ating buhay mga kapatid? Sa nararanasan nating mga pagsubok, mga sakit na kumakalat, ang dapat nating panghawakan ay ang salita ng Diyos. Tayo lumapit at dumulog manalangin na may pasasalamat sa ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. At tunghayan natin ang salita ng Lord sa Biblia sa Awit 138 verse 1 to 8. Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng may pasalamat. Sa harap ng isang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyugod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumalakas sa agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat, ika'y ipagbubunyi. Verse 5. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Kung ang Diyos pang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Pumubliman kita niya ang hambog at ang pasikat. Verse 7. Kahit ako'y magdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo ang mapupusok ng kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Last verse. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo ay di kukupas, at ang sinimulang gagawin ay magaganap. Purihin ang Diyos sa pagkapakasa ng kanyang mga salita. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa kadakilaan mo ng iyong mga salita sa aming buhay. Nararapat na, Panginoon, na panghawakan namin, Panginoon, ang mga salita mo. Lagi kaming lumapit sa iyo, Panginoon, upang manalangin at magpasalamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan na tumutugon sa aming panalangin. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang aming gawain mo. Simula hanggang matapos, ikaw po ang manguna, Panginoong Hesus, sa gabay at Santong Espiritu. Lord God, sa oras na ito, binabalik na namin ang taos-pusong papuri, parangal, pasasalamat sa tanging pangalan mo lang, Panginoong Hesus. In Jesus' name we pray. Amen. At ngayon, dadako na tayo sa pag-aawitan. Tunay nga na bilang tugon sa kabutihan ng Panginoon, aawit tayo ng may kagalakan. Aking tinatawagan sa oras na ito ang ating mga music team. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na ibinigay niya sa atin, at samahan niyo po akong magpuri sa ating Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aawitan. Aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo, tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung
pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, ni hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sabi po sa Awit chapter 91 verse 1, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Ang Diyos po ang ating lilim at kanlungan, ang ating matibay na muog at sandigan. Siya lamang po ang ating dapat pagkatiwalaan dahil hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Kaya samahan niyo po akong umawit ngayong umagang ito para sa ating Panginoon. Panginoon, ang nais ko
ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. At dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ihanda na natin ang ating puso't isipan upang pakinggan ang mensahe mula sa Lord na nararapat nating ipamuhay, isagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Aking tinatawagan ang ating tagapagsalita sa umagang ito. Tinatawagan ko si Brother Pons. Magandang umaga mga kapatid, mga membro ng Christ Jesus Our Life Camarin. At magandang umaga rin sa ating mga kapatid na kasama nating nagbubulay sa ating Sunday service ngayon. Purihin ng Panginoon na kahit papano na ibabahagi natin ang salita ng Diyos at ang mensahe niya, hindi lang sa ating kapilya dahil sa COVID-19 at least nakapag-online tayo at ang ating mga pinag-aaralan ngayon ay tungkol sa ating mensahe nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig at pwede nating ulit-ulitin kung sakasakaling hindi tayo nakasabay sa tamang oras ng Sunday service. Kaya purihin ng Panginoon na sa oras na ito, nawa lahat tayo ay malakas. Lahat tayo ay hindi nag-aalinlangan dahilan natin na kahit anong mangyari, sabi ng salita ng Diyos, kasama natin siya. So tayo po bilang mga anak ng Diyos, pasalamatan po natin ating Panginoon at purihin siya sa kanyang pagmamahal sa atin na walang pasubali. So ngayong umaga po tayo ay magsama-sama at magbulay-bulay. Ating pasalamatan ang ating Panginoon. Siya ay maging sentro sa Sunday service na ito mula sa umpisa hanggang sa huli. At nawa ang Diyos lahat ang napapurihan at tayo naman ay handang sumunod dahil ang ating Diyos lang na buhay lamang ang tanging Panginoon na naging tagapagligtas natin, the Lord that saved us. Bago natin tutunghayan ang binigay na mensahe ng salita ng Diyos ngayon, mangyaring tayo muna ay yumuko at manalangin.
Amang Banal na sa langit, maraming salamat po Lord sa umaga na to. Alam namin na sa aming kalagitnaan ngayon, maging sa aming kanya-kanyang tirahan sa bahay o sa opisina, nawa ikaw ay maging sentro sa aming pag-aaralan at nawa ang aming mga pag-aralan na ito, Lord, ay magsilbing gabay sa aming pang-araw-araw na lalakad sa aming buhay, na dapat lang po kami na magpatuloy sa iyong gawain, dahil alam namin na hindi namin alam kung kailan ka darating, O Lord. Ang alam namin na turuan mo po kami maging handa at mapagmatsyag, O Lord. Kaya sa oras na ito, Lord, na kaming lahat ay nagpapasalamat sa iyo. Kung ano man yung mga balakid o mga hindrances upang hindi namin na manamnam ang kahalagaan ng mensahe nito, mangyari po nga, tanggalin mo nga lahat na mga ito at bigyan mo po kami ang katalinuhan, bigyan mo kami ng wisdom upang ang aming pag-uusapan at ang aming pag-aaralan ay magsilbing tumingin sa aming mga puso't isipan, at patuloy na ikaw lang po Diyos ang mapapurihan at mapasalamatan. Maraming salamat po Lord. Ang lahat na binabalik po namin sa iyo na may papurit pasasalamat sa tanging Pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po mga kapatid, kung may mga gadget po tayo na may naka-apps na mga Bible, ang iyong mga Biblia, hango po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas chapter 3 verse 23. Inulit ko po, ang ating pong text na pag-aaralan ay hango sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas chapter 3 verse 23. Sa verse 23, anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita ngayong oras na ito. Pinamagatan po natin ng ating pag-aaralan ngayon ay ang tunay na paglilingkod Kristiyano. Ang tunay na paglilingkod Kristiyano. Yun po ang title ng ating pag-aaralan ngayon mga kapatid. Subalit bago po tayo tutuloy sa ating pag-aaralan, siguro mapapansin nyo mga kapatid na ang panglilingkod bilang siyang Kristiyano ay may pamantayan na dapat nating gawin upang masabi natin na ang ating paglilingkod ay tunay, yung tinatawag na genuine. Dahil siguro mapapansin nyo, dahil sa pandemic na nananalasa ngayon, halos lahat ng mga churches po ay nagiging weak. Bakit po? Dahil yung paglilingkod po ng, hindi po lahat ng Kristiyano na ang naglilingkod ay genuine ng kanyang paglilingkod. Bakit po natin nasabi yun? Dahil ang pagkaalam nila sa pag nakapunta ka na sa church at natawag na nag-attend ka na Sunday service regularly, yun na po yung paglilingkod na tunay. Pero ang tanong po mga kapatid, bakit may mga kapatiran sa mga church pag minsan nawawala o bigla na lang titigil sa paglilingkod? Ika nga, yung tinatawag na ang kanyang paglilingkod ay parang maligamgam lamang. So, ano nga ba talaga ang nagiging
dahilan. Kung bakit meron lang sometimes meron lang siyang hindi nagustuhan sa mga kapatid, na hindi niya nagustuhan yung sinabi niya. Halimbawa, magtatampo na. Pag minsan gusto pa nila, susuyuin pa. So, bakit po nangyayari yun? Dahil ang tunay na paglilingkod, Kristiyano, ay dapat genuine. Katulad po ng isang gold yan. Dumadaan po sa stage para ang isang ginto, ganun po, kukuhain sa bundok, then kukuhanin yung mga bato, may mga kintab-kintab doon, may ginto-ginto, then padadaanin niya, kapatid, sa mga stage yung kanilang mga gamit hanggang makarating siya sa mahiwalay at susunogin yun. Lahat ng ginto, ang ginto kasi hindi nasusunog. So, lumalambot lang, pero hindi nasusunog. Hanggang sa magiging genuine na siya, na wala na siyang halo. Hindi siya tinatawag na gold-plated. So, ganyan din po ang senaryo ng isang tunay na naglilingkod na Kristiyano, na kailangan po genuine. Kailangan po kahit anong mangyari, dahil ang sinasamba po natin di naman yung tao, kundi ang Diyos na buhay, na siyang nagbago sa atin, siya rin ang nag-save sa atin, mga kapatid. Kaya natatawag na ang paglilingkod Kristiyano ay dapat tunay talaga na genuine. Siguro pag minsan ang nangyayari, ano ba talaga? 15 years, 16 years na tayo nakakilala sa Panginoon. Pag minsan, may tendency pa na pumipihit tayo sa kaliwa, may tendency na pumipihit tayo sa kanan. So, ibig sabihin, we are still remain baby sa ating buhay Kristiyano, but hindi tayo lumalago, but hindi tayo nagiging matured. So, yun po yung mga ibang kadahilan. Dahil pag hindi po natin ginagawang first priority ang ating Panginoon sa ating buhay. Ang ginagawa po natin, pag hindi na tayo busy, pagsimba tayo. Pag hindi na tayo busy, maka-attend tayo ng prayer meeting. Pag minsan may marinig ka, total yung prayer meeting naman, makapaghintay yan. Every Thursday naman yan, or what? O ang Sunday, marami pa naman Sunday yan dating. Sa Sunday na lang ako. Mas importante itong aking gagawin ngayon, kahit pa paano kikita ako. Lalo na ngayon, panahon ng pandemya, na kailangan bawat oras ay mahalaga. Mga kapatid, para malaman po natin na ang tunay na paglilingkod Kristiyano, ay sama-sama po nating pag-aralan ang tunay at dapat na gawin ng isang Kristiyano, na ang paglilingkod niya ay genuine. Ang unang points po natin, una sa tatlo lang po ito. Ang tunay na paglilingkod Kristiyano, mga kapatid, ay ang paglilingkod sa Panginoong Hesus lamang. Tandaan niyo po, ang tunay na paglilingkod Kristiyano ay yung paglilingkod sa Panginoong Hesus lamang. Hindi po yung maglilingkod tayo sa Diyos-Diyosan o magpunas-punas ka. Nakakawali natin dati yan sa ibang sekta, ganun ang ginagawa. So, hindi po yun. Ang ating pong dapat maging tunay ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Dapat ang Panginoong Hesus lamang ang dapat nating paglingkuran. So, ano pong sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossus chapter 3 verse
24. Sinasabi po sa verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilalaan niya para sa inyo. So ano pong ibig sabihin ng ating binasa? Pag tayo po ay tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Yesus, mangyari po na ang kanyang kalooban ay ang ating sinusunod at ito po, good news, alalahanin natin. Pagkakalooban tayo ng Panginoon ng gantimpalang na inilaan niya para sa atin. Yun lang po. Yun lang pong genuine na at tunay na naglilingkod lamang po sa ating Panginoong Yesus at wala nang iba. So sabi nga, we cannot serve two masters at the same time. Either na we serve money or God. Mamimili lang po tayo sa dalawa. Kung sa pera ka lang. Kung sa Panginoong Yesus ka lang. So, ano pong ibig sabihin natin dito? Nung una po, nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon, mga kapatid, tandaan po natin yan dahil unang-una, yung mga bagay na pammundo ay rampant ever since. Dahil ang kaaway ng Panginoon ay nagdo-double time yan. Dahil alam niya, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, siguradong hahatulan na siya. So, katulad po natin sa kasalukuyan, we are all slaves of sin nung hindi pa tayo sinave ng ating Panginoon. So, alam niyo naman po siguro, pag sinabi pong slaves, ano pong dumadaan sa isip nyo, di ba? Alipin. So, kung titingnan niyo po, sa buhay ng isang tao, ang pinakamababang uri ng klase ng tao, yung maging alipin ka sa iyong pinaglilingkuran. Nandiyan yung pakakainin ka lang, importante magtrabaho ka, pagkatapos pakainin ka, kung anong pagagawa niya, gawin mo. So lahat, sunod-sunuran po tayo, ika nga. Kapag ikaw ay alipin, sunod-sunuran lang po tayo sa nakatataas sa atin. Halimbawa po, kung titingnan po natin ang senaryo sa kasalukuyan, nung hindi po tayo nakakilala sa Panginoon, ano po yung mostly nag-aalipin sa atin? Madali po tayong matumba, madali po tayong malinlang. So, dahil yung kasalanan, minana na po natin yan. So, nandyan na po sa atin yan. All we have to do is to pangalagaan natin na kailangan hanggat maaari, kailangan ang ating Panginoon lamang ang ating paglilingkuran para hindi tayo magapi ng kaaway. Dahil ang ating Panginoon ay, sabihin natin, He is the powerful God. So wala pong ibang makakagapi sa Kanya. Siya po ang pinakamal, siya po yung hari ng mga hari, mga kapatid. Kaya, di bali pong, sabi nga niya, di bali pong nung tayo hindi nakakilala sa Panginoon, hindi pa tayo binago ng ating Panginoon, naging slaves po tayo unang-una sa kasalanan. Dahil nag-enjoy po tayo, nagagalak tayo sa gawaing pangmundo kung hindi para ma-please lang ang katawan nating panlupa. Pero
Ang pagkakaiba lang po, ngayon tayo po ay Kristiyano na, tayo po ay binago ng ating Panginoon, tayo po ay naglilingkod na sa ating Panginoon. Ayon sa Biblia, tayo din po ay isang alipin. Subalit, tinatawag na alipin, tayo din po ay sunod-sunuran spiritually. Sumusunod po tayo sa ating Panginoon. Sa ayaw man at sa gusto niya, dapat sundin natin ang kanyang kautusan. Kung paano natin sinunod ang mga utos ng mga tao, yung mga pangmundo, so ganun din ngayon tayong mga Kristiyano. Kaya iba na lang po ang ating sinusunod ngayon. Yung Panginoong Hesus na po, kung anong utos niya, yun po, yan tinatawag na Kristiyanong alipin, mga kapatid. So, marina palagi sa tagubilin po ni Pablo na nararapat lang po tayong sumunod sa ating Panginoon. Kung sino po yung Panginoon nung during the time of Apostle Paul at yung mga Kristiyano during that time, yan po yung si Jesus na dapat nating sundin ngayon at sa darating na panahon. Dahil kung titingnan natin, dapat po tayo ay magiging tapat sa ating puso at mamuhay tayong may takot sa ating Panginoong Yesus. Kung titingnan po natin yung kasaysayan po ni Apostle Pablo during his time, mahirap ang buhay ng isang alipin sa panahon na yun. Dahil sila ay inaalipusta, sila ay pinaparatangan, lahat. Pag tumanggi po sila sa isang utos, yung kahit mga Kristiyano, talagang parang nangyayari na rin po ngayon. Napansin nyo sa ibang bansa, sa Afghanistan, parang nabalitaan ko na yun na lahat ng mga Kristiyano ay they are condemned to death. Pinapatay ng mga ibang mga sekta. Katulad po sa Afghanistan na yan, parang Muslim countries yata yan, parang ganon. So, lahat po ng kumakalaban sa kanilang relihiyon ay pinapatay po nila. Pero dahil sa katapatan po ng ating Panginoon at sa kanyang utos, at dahil tayo ay naging tapat sa ating Panginoon at may takot tayo sa Panginoong Yesus, walang kwenta yung mamamatay. Basta't tayo ay naglilingkod, hindi tayo maapektuhan. Ano ba naman yung kikitilin ng buhay mo? Sabi nga po sa salita niyo, mas matakot po tayo sa pumapatay ng kaluluwa kaysa sa pumapatay ng laman. Dahil ang ating pong kaluluwa ay siya po yung magkaroon ng buhay na walang hanggan, na siya po yung haharap sa ating Panginoon. Dapat po bilang isang tunay na Kristiyano, mga kapatid, kung ang ating titingnan, ang ating paglilingkod para sa inyong kaalaman, dapat ay nakasentro lamang po sa ating Panginoong Yesus. Sa amang larangan tayo gumagawa at wala nang iba. Dahil ang tapat na puso, mga kapatid, at ang may takot sa Panginoon ay ang magtutulak sa isang anak ng Diyos, o sinabi natin sa isang mananampalataya upang maglingkod siya ng tunay. So, ngayon po hindi nyo napapansin na panahon po ng papunta na po tayo sa election 2022 by May. Malapit na po yan. So, mostly,
ano pong ginagawa ng mga nag-a-aspire na sa iba't ibang posisyon, di ba? Nandiyan yung sinusuyo nila yung mga voters, yung mga botante. Saka kung titingnan nyo po sa kanilang propaganda, mga kapatid, wala po silang sinasabing against. Palaging para sa taong bayan, para sa taong bayan. Kung ako yung iboboto nyo, ganito, ganyan, ganyan, etc., etc. Yun na, piniplease lahat nila yung tao. Dahil ang tao po ay marupok, ika nga. Yan po tinatawag na man pleasers. So, pagkatapos doon, hindi yung paglilingkod Kristiyano ang paglilingkod na ang layunin ni makita lamang ng tao at magbigay ng kaluguran sa kanila. So siguro sa kasaysayan dito sa ating bansa magaganda lahat ang kanilang pananalita, sinusuyo nila yung mga tao, mga kapatid. Pero pag nanalo na po sila sa eleksyon, ano po nangyayari? Kabaligtaran po lahat. Hindi naman po lahat, kabaligtaran mostly ang nangyayari. Sasabihin niyang, walang ganito, walang ganyan, pag ako yung umupo, ganito, ganyan, ganyan. So, hindi po yun ang nais ng ating Panginoon. Kailangan po, kung maglilingkod po tayo sa tao, dapat unahin po natin ang ating Panginoon at humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon para bibigyan po tayo ng wisdom ng ating Panginoon. So, para maglingkod po tayo sa tao na ang pinanggagalingan ng ating talento ay manggagaling sa ating puso na itinanim ng ating Panginoong Yesus. Kailangan ang Panginoong Yesus lamang talaga ang ating gagamitin sa ano man yan, sa bilang isa sa bagay na dapat natin tandaan, mga kapatid. Ang paglilingkod po ay dapat sa ating Panginoong Yesus lamang. So, hindi po porke ang ating pong Panginoon sa pinaglilingkuran po natin na hindi po tayo exempted bilang mga Kristiyano na hindi dadanas ng kapighatian. So, hindi dadanas ng mga trial sa buhay o sabihin storms of our life. So, pag minsan na po, pag binibigyan ka ng parangal ng isang tao dahil sa ginawa mo, so, all we have to do is, ay, purihin ng Diyos. To God be the glory. Pag ikaw ay minamaltreat na, inalipusta ka niya, o ano man yung mga pagsubok dumating sa kanya, we must all think positive. Sabihin natin, purihin ang Panginoon, kaya siguro binigay sa akin yung mga pagsubok na to. Sabi ng salita ng Diyos na may plano siya sa akin, may plano siya sa akin. At alam ko naman na sinasabi rin sa salita ng Diyos na kung hindi ko kaya itong mga trials na binibigay, siya rin naman ang kasama mong magsosolve. Dahil siyang nagme-may-ari ng lahat, siyang nakakalam ng lahat. Sa ultimo, sa kaloob-looban ng ating katawan, alam ng parapernalya ng ating Panginoon. Ultimo yung bilang ng buhok natin, mga kapatid, alam niya. Kaya wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. So sa mga tweed, mapapansin po natin na tingnan po natin ng mostly yung ginagalawan natin, yung mga lingkod ng Diyos sa ating panahon ngayon. Dahil bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang Panginoon sa laman, di ba? Siyempre, pagdating po ng botohan, mayroon kang gusto ko si Pedro, gusto ko si Juan, yung isa naman, gusto ko si Jose, parang ganon. So, dahil alam mo, pag nanalo yung ginusto mo, ma-please mo at bibigyan ka ng gantimpala kahit papano.
ngayon wala kang trabaho. Pag binoto ko yun, magkakatrabaho ako. Parang ganon. So, may panuntunan tayong sinusunod. Maging sa trabaho, maging sa paaralan, o maging sa loob ng ating kapilya, mga kapatid. Hindi tayo alipin. Ngunit, inaasahan sa mga lugar na ito ang pagsunod sa nakakataas o batas na umiiral dito. Sabi nga, kahit tayo po yung mga Kristiyano, magpasakop din po tayo sa mga local officials o sa national officials ng ating gobyerno. So, huwag po tayo maging ika nga, katulad na nakikita natin sa news na may nagko-contradict, mayroong kumakalaban. So, tayo po ay magpasakop lang. So, kaya dapat tayo ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon at patuloy na magpasakop at sumunod sa umiiral na panuntunin. Gayun din po sa ating spiritual life. Ang ating paglingkod ay dapat nakatuon kay Jesucristo at wala nang iba. So, sana mga kapatid na ang unang puntos natin ay para tayo ay makita natin isang pamantayan ng lingkod ng Diyos ay magiging tunay kung nakatuon lang po ang ating mga puso't isipan at ang mga ginagawa natin sa ating Panginoong Jesucristo lamang. So, yung pong pangalawa, bilang tunay na paglilingkod Kristiyano, dapat ay yung tinatawag na paglilingkod na nagpapatuloy. Pag sinabi pong paglilingkod na nagpapatuloy, yan, ano pong sumasagi sa isipan natin? Hindi po yung paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. So, kailangan po, pag naglingkod po ito sa ating Panginoon, yung po tinatawag, wala na pong tinatawag na backslide. So, tuloy-tuloy lang po yan. Kumbaga sana, yung carb natin po, dire-diretso yan. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Dapat magpapatuloy po ang ating paglilingkod na may katapatan ng ating puso at may takot sa ating Panginoon. So, ano pong sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas? Chapter 3, verse 22. Sinasabi po sa verse 22, sabi niya, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. So, anong pwede po nating makita sa verse na to? Meron lang po akong i-share sa inyo. Mag-ama po yun na dumadaan sila sa highway. Ewan ko kung alam nyo na tong kwento na to na nakita nila yung mga bayabas na nakalaylay dyan sa labas na pumasok sa loob ng expressway. So, ang lalaki. So, sabi ng tatay, huminto sila, anak, sabi niya, kuhanin mo nga itong mga bayabas, ang lalaki. Sabi ng ganun. Para may makain tayo sa sakyan, pag alis natin. Total, sabi ng tatay, wala namang nakakakita. O, tumingin ka. Sabi niya, tumingin ka sa left, tumingin ka. O, di ba wala naman nakakakita? Yung mga sakyan, mabilis naman, di ba? Sabi ng ganun. Tapos, sinagot ng anak, ano po sinabi dali na wala nakakita? Tumingin ka sa taas.
Wala ba nakakakita? O, sabi ng tatay, naniniwala na ako sa iyo, anak, na may natutunan ka sa iyong Bible study. Kaya purihin ang Panginoon. Dapat magpapatuloy po tayo. Wala pong pinipiling age yan. Makikita nyo mula katulad po ng mga natin, maliit pa lang, laman na sila ng simbahan. At ngayon, sila na yung nagtuturo, katulad na ni Sister Jemima, sina Sister Maymay, at saka yung mga kapatid na, at saka sa kamarin, sina Mab, ayan po. Dahil sila po ay nagpapatuloy mula bata pa hanggang ngayon, sila yung mga dalagita, dalaga na yung tinatawag nagpapatuloy sa paglilingkod. Yung kanilang nalalaman tungkol sa Panginoon, ini-impart nila sa mga bata ngayon. So, pag sinabi nating nagpapatuloy, hindi yung now you see, now you don't. Kailangan pag nagpapatuloy, ipaprioritize natin ang ating Panginoong Yesus na nananatili na hindi tayo tumitigil anumang panahon. Kay pandemic man yan, kay may Delta variant man yan. So, katulad po ng pamahalaan, gumagawa sila ng paraan. Katulad po natin, hindi man lang tayo nagpapakita sa face-to-face dahil bawal pa, dahil yung hawahan, malakas pa. So, meron naman gadget na at gumawa tayo ng paraan para magpangita tayo, di ba? Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang mga binibigay na talento sa atin. So, kailangan ano man yung panahon, kay rainy season yan, kung ano man, tagtuyot yan, o tagbagyo man yan. So, dapat hindi tayo mapapagod. Kahit anong dami ng ating gawan, especially sa ating spiritual life, mga kapatid. Dapat hindi tayo susuko kahit anong bigat ng dalahin natin sa buhay. Kailangan tapat na puso ang kailangan ng ating Panginoon. We have yung tinatawag na singleness of heart. Ang paglilingkod po ay nagpapatuloy dahil hindi ito naaagaw ng ibang bagay. Ang pusong tapat sa Panginoon, mga kapatid, ay nananatili sa Panginoon. Anumang nararanasang hirap sa buhay, palagi mo na ay purihin ang Panginoon. Dahil alam natin na kahit saan tayo pumunta, kinakalong tayo ng ating Panginoon. So, hindi pa natin tinatahak yung mga bagay na dapat natin tahakin. Alam na ng Panginoon yan. So, dapat hindi po tayo titigil, hindi po tayo aayaw, hindi po tayo susuko. So, kailangan ang isang Kristiyano ay may iisang puso sa Panginoon. Siguro alam niyo mo, pag yung, para bang yung, ang isang ikinakasal na lalaki at babae. Ano ba sinasabi nung nagkakasal? Ikaw babae, mahal mo ba ang lalaki nito? Siyempre, ang lakas ng opo, di ba? Dahil pati na kaganyan, lalo na maganda at pogi itong ikinakasal. Tapos, ikaw naman babae, mahal mo ba lalaki? Ay, opo, sabi niya, di ba? Dahil talagang nakakuha na niya yung salitang oo. So, tapos sabi naman, sa hirap mo raw ginawa, magsasama kayo. Ay, opo. Hindi pa nga tapos yung nagkakasal eh. Nauna pa yung opo sa kagalakan niya. Yung tinatawag na till death do us part. Dapat sa ating paglilingkod po, dapat ganun ang magiging motto natin. Kahit anong mangyari. So, yun po yung pangalawa. Ngayon, yung pangatlo po, kailangan po mayroon tayong tinatawag na paglilingkod
na may kagalakan para masabi po natin ang ating pong paglilingkod ay tunay. Ika nga ay genuine. So, yun po yung pangatlo at saka yun po yung pinakahuli natin na points na pwede natin maisama sa ating pinag-aaralan, mga kapatid. So, sinasabi po sa verse ng mga taga-Colossus chapter 3 verse 23, ang tagupili ni Pablo, sabi po sa verse 23, anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon naglilingkod at hindi sa tao. Anuman ang iyong ginagawa, mga kapatid, ay dapat nating gawin ng buong puso, na hindi po tayo naglilingkod sa tao, kundi sa Panginoon lamang. Katulad po ng isang trabahador. Dapat bilang isang trabahador, kahit wala po yung amo natin, dapat dun po natin lalong pagandahan ng ating trabaho para pagbalik ng ating bossing ay maganda yung resulta ng ating ginawa. Dahil alam natin na ang Panginoon, siya yung magsusustain sa atin, at alam ng Panginoon siyang magbibigay ng gantimpala sa atin, dahil alam na ng ating Panginoon na siya lamang ang Panginoon na nakakakita sa atin anuman ang ating ginagawa, kay kamalian man yan, kay mabuti yan, kay hindi maganda. Pero inaalaw lang natin yun na binibigyan lang tayo ng free will. So, hanggat maaari, kung tayo ay gagawa, sabi nga, maglilingkod po tayo sa Panginoon lang at hindi para sa mga tao. So, dapat we must heartily do. Kailangan kasama po yung kaluluwa natin yan, na isang paggawa ng walang pagrereklamo. So, kailangan ma-please yung ating kaluluwa, tapos yung the spirit na siyang tumutulong sa atin, kailangan nandun din po sa ating puso yan. Hindi pwedeng mawawala yan. So, isang paggawa ang tinatawag na walang pagrereklamo. Pag ginawa natin ng isang paglilingkod ng buong puso, mga kapatid, walang pagsisisi, walang kalungkutan, kailangan meron tayong paglilingkod na may kagalakan. Para bang, kung halimbawa, ikaw ay pinaglaban ng misis, dahil siyempre tigasin ka, pinaglaban ng misis. So, hindi yung maglalaba ka pero masakit ang loob mo, hindi ganun. Kailangan habang naglalaba ka, kumakanta ka. Oh, I love you with the love of the Lord. So, tapos pa na yung kusot mo, mga kapatid. So, dapat ganun. Kailangan, ano man ang ginagawa mo, kailangan, ang approach mo, kailangan may kagalakan palagi. So, bawat, gaya ng sa Panginoon, di ba? Bawat gawain ay nakatalaga sa Panginoon. So, hindi man makikita o nakikita yan. Dahil, ang Panginoong Yesus, kilalang kilala niya na tayo. Dahil siya yung ating Panginoon at siya rin ang ating tagapagligtas. Kaya kilalang kilala na po tayo ng ating Panginoon. Hindi ko po tulad sa pag naglingkod ka sa mga tao, may tendency na mapapagod ka. Dahil alam mo, walang sukli ang kapaguran. Pag mahina ka na, tatanggalin ka na sa trabaho. So, di ba? Nakakapanlumo po yung mga bagay na yun. Pero ang Panginoon, once na maging loyal po tayo sa Kanya, mga kapatid, at nagpapatuloy po tayo sa Kanya,
sa paglilingkod at naglilingkod po tayo may kagalakan, so merong nakahandang gantimpala darating ang araw. So, dapat hindi po tayo titigil. Kailangan walang patid na kagalakan, mga kapatid. Kung itutuon lamang po natin ang ating puso, kung itutuon po natin ang ating isipan sa ating Panginoong Yesus. So, ano pong sinasabi sa Tingnan po natin ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos chapter 4, verse 4. Ano po sabi niya sa verse 4? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Sabi nga, ilang beses po niyang sinabi na magalak kayo, di ba? Inuulit-ulit niya, magalak kayo. Lagi sa ating Panginoon. Di ba? Paulit-ulit na sinasabi ni Pablo ang salitang magalak kayo. Di ba? Bakit? Marahil, simple sa paningin kung titingnan mo. Subalit, dapat nating malaman na yung sinasabi ni Pablo, ang kagalakan ay nakakatulong at malapit na sa tinatawag na kamatayan. Bakit? Kasi sabi nga palagi narinig sabi nga nung mensahe ni Pastor Emer, mas importante po daw yung araw ng kamatayan kesa sa araw ng pagsilang. Totoo po yun ba? Bakit kaya? Kung titingnan niyo po, once na lumitaw na po ang tao dito sa mundo, problematic na. Mula bata hanggang sa paglaki. So, nandiyan yung problema, nandiyan yung pag-isip, nandiyan yung stress, nandiyan na hanggang sa lumaki na, magiging mature niya, nandiyan yung problema, kalakip ng mundo ang problema. Subalit, pag kinuha na tayo ng Panginoon, enjoyment na lang po ang ating gagawin doon. Kakanta-kanta, magpupuri sa Panginoon, mag-aawitan, so wala na yung problema na yan, wala na yung sakit, wala na lahat. So, all we have to do is to enjoy. Kaya, so, titingnan po natin, mga kapatid, ano ba ang pwedeng mangyari sa nakikita na sa takbo ng daigdig natin ngayon? Sa palagay niyo po, ako po sa personally, sa buhay po natin ngayon, ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Dahil ang Panginoon lang ang nakakaalam dyan. So, all we have to do, katulad na mensahe natin nung isang linggo, habang tayo po ay naghihintay, so, all we have to do is to pray, para po hindi tayo ma-caught in the act. So, yun po, yung pong time, yung paghihintay na yun, yung pong time na dapat habang hindi pa dumarating ating Panginoon, papalapit na po tayo ng papalapit sa Kanya. So mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, kailangan naway makikita sa bawat isa sa atin yung pang-araw-araw na paglakad natin sa ating buhay, na ang tunay na paglilingkod Kristiyano ay paglilingkod lamang sa ating Panginoong Yesus. At ang pangalawa ay paglilingkod lamang na nagpapatuloy hanggang sa kanyang pagdating. At ang pangatlo po, lastly, paglilingkod na may kagalakan. So mga kapatid, ngayon po ang tamang oras. Ngayon po ang tamang panahon. Hindi pa po huli ang lahat. Simulan na po nating ibigay ang ating buhay sa ating Panginoong Yesus. Sabi nga po sa madalas nating inaawit, kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya magpapatuloy lang po tayo mga kapatid, na para mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon,
gumagawa lang po tayo ayon sa kapurihan ng ating Panginoon. Walang puwang ang lungkot sa paglilingkod. Kung ang ating pong buong puso at kaluluwa ay nating gagawin ang lahat ng uri ng paglilingkod na ating pinag-aralan ayon sa mensahe ng ating Panginoon ngayon. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na nasa langit, ikaw ang lumalang sa langit at lupa. Ikaw lamang ang tunay na Diyos na dapat po namin paglingkuran ng tunay. Ikaw lang po ang Diyos na magligulugod po kami para sa iyo na may kagalakan at gayon din po dapat po ay maglingkod po kami na hindi yung kung kailan lang po kami na mayroong time or oras saka lang po namin mabibigyan ng kaluguran, kundi dapat po kami ay magpapatuloy hanggang sa iyong pagdating. At nawa Lord, ang aming napag-aralan ngayon ay magsilbing gabay, at ang aming napag-aralan ngayon ay magsilbing aral. At kung waman Lord, may mga balakid mang sa aming buhay sa panahon ng pandemya na to, na hindi puhat lang ang kawalan ng trabaho, at hindi puhat lang yung kahirapan, at hindi puhat lang ang sakit kung bakit hindi kami magpapatuloy sa iyo, Lord. Alam namin, Lord, na may plano ka, O Lord, sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat po, Lord. Ang lahat ng ito ay binabalik po namin sa iyo na may papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.